Mga kaibigan, gusto nyo bang mag-register ng Booksop account pero ayaw nyo nang pumunta sa BIR at pumila pa? Well, good news dahil through Orus, pwede na kayo mag-register ng inyong Booksop account. So tara, samahan nyo po akong hanggang sa dulo at bakit po kayong i-guide. Samahan ko na rin ng konting explanation kung paano tayo magre-register. Okay, so let us proceed sa inyo pong browser. Type nyo lang po yung www.bir.gov.ph. Okay? And then, scroll down nyo lang po ito para parating po kayo dito sa mga e-services provided by BRR. May link po dyan yung Orus. Or you can also directly type orus.bir.gov.ph sa inyong browser para direct na makadalhin na kayo dito sa Orus mismo. Okay, so let us proceed. Atin lang pong pipiliin itong secondary registration. Yan po kasi nakakapaloob yung registration ng book. So after that, click nyo lang po itong arrow na ito. And then, piliin nyo po yung Booksop account. Proceed now to logging in your Orus account. Okay, so take note ha, dapat may Orus account na kayo para makapasok kayo dito at makapag-register nitong book. Kung wala pa, then mag-create kayo ng Orus account ninyo through this portal. May tutorial na po ako dyan. You can check my other videos sa YouTube na to. Okay? Next step, mag-login ka as taxpayer and then provide mo yung email na nakaregister sa BIR and of course, input your password. Don't forget to click I'm not a robot para mag-activate itong login. Okay, so here, kapag halimbawa wala ka pang Orus account, ang i-click mo instead of login is yung register, yung blue button. Okay? But since mayroon na tayong Orus account, magre-register na tayo ng book, so ang i-click natin is yung login. Then, dito na tayo dadalhin. So this is the basic taxpayer information na magre-register ng kanyang book. Okay, so if this is the right one, the right branch, so proceed ka na sa validate. And then, pipili ka na lang ng mga book na i-register mo. So marami po yan. Then choose the right book, the applicable one na i-register mo. Okay, so huwag kayong malito if ever na hindi kayo sure, you can ask sa BIR or sa bookkeeper ninyo or accountant ninyo na nag-handle ng inyong account. So hindi lang po yan yung mga Booksop account. Scroll down nyo lang po itong mga ito po para makita nyo pa yung mga iba. And then pag nakita nyo na yung book na i-register nyo, i-click nyo lang po yung bilog sa katapat niya. So halimbawa, pinili na natin itong cash receipt journal. Plus the books na i-register natin. So there are actually 3 types of Booksop account. We have the manual, loose leaf, and computerized. But for demonstration purposes, itong manual lang aking pinili kasi ito yung commonly used ng mga taxpayer. Okay? So, ang ating i-register halimbawa ay isa lang muna. So, lalagyan natin ng 1 dito sa quantity. Okay, and then mag-i-input ka rin dito sa last volume. So, last volume, pag first time mo palang magre-register ng book, you have to input 0 kasi wala ka pang book dati. Pero kung may dati ka ng books at yun ay volume number 1, then yun ang ilalagay mo dito. Okay? So, pag hindi ka halimbawa sure kung ano yung last volume ng book mo, dahil halimbawa yung libro mo na nag-register ka sa BIR at hindi na ilagay yung volume number, pwede mo naman i-check yan sa BIR District Office kung saan ka register at makikita naman nila yan sa kanilang database kung ano na yung pinaka-last volume ng books mo. Okay. So, ang i-register natin na book ay isa lang muna. Kasi, halimbawa, itong taxpayer na itong business niya ay rental. Tapos, ang pinaparenta niya ay isa lang naman. So, hindi naman niya kailangan ng maraming book. At medyo matataglan naman siyang maubos yung isang book na yun. So, isa lang muna. Pero kung ang business mo, ikaw ay yung malimit na mag-entry sa book, so pwede ka naman mag-register ng more than one. That is up to you. Okay? Basta, mahalaga po, mai-register niyo yung book ninyo. Okay, so,
Ngayon, dito na tayo sa volume from and volume 2. Okay? So, yan, nag-auto-populate na yan. Depende kung anong inilagay mo doon sa quantity at saka last volume. So, halimbawa, ang quantity na inilagay mo is 1 at ang last volume mo is 1, so yung magiging volume mo na is 2. At since isa lang naman yung niregister mo, kaya yung volume 2 mo is 2 din. Pero kung dalawa yung quantity ng books mo, then yung volume 2 mo is magiging 3. So, depende yan. Mag-auto-populate naman yan kung ilan yung ini-input ninyo. Okay, so scroll down tayo pababa para natin pang mapilapan yung need pang pilapan. So, ito na po yung kasunod. Kaya yan, yung katulad sabi ko kanina, kapag volume 3, dalawa yung i-register mo, magiging volume 3. From 2 to 3. So, let us proceed with the validity period. So, ako, nilagay kong validity period is yung date din ako na nag-register kasi gagamitin ko na rin siya sa araw na iyan. Okay? Or starting from that date, ay pwede ko nang gamitin yung book na yan. Kaya nang nilagay ko. Yung date of registration, naka-default yan. Kung ano yung date ng transaction mo, yan po yung nakalagay. And then yung taxable year naman, ikaw mag-input niyan. Depende kung anong klaseng accounting period ka sa taxpayer. Fiscal year ka ba or calendar year? So when we say calendar year, yan yung accounting period is from January 1 to December 31. Pero kung fiscal year naman, or fiscal yung accounting period na ginagamit mo, is any day or any month of the year. So, commonly ang gumagamit yan is mga corporation or yung mga non-individual entity. Okay? So, yung taxable year 2 naman, ito nilagay ko dito is 2026. Kasi yung books na i-register ko, kahit isa lang, since bihira naman akong gagamit ng books na yun, at isa lang naman yung pinapaupahan ko, so malamang lalagpas pa yun ng 2 taon na hindi ko pa yun mauubos. So, yun ang aking estimate. Pero kung bago mag-year 2026, paubos na, so hindi ko nahihintayin pa yung 2026. Kailangan kong mag-renew ulit ng books bago siya maubos. Okay? As per RMC 82-2008. Okay, so kung okay na yan, pwede ka nang mag-proceed sa pag-add na naman ng book kung gusto nyo pang mag-add. Pero ito, since yan yung i-add natin, i-click nyo yung add books. Ayan. Okay, so after mo makapag-add, ayan, lalabas po yung details ng inire-register mo. And then, if you want to add another book, click mo lang po yung add na row. And then, continue. Pero halimbawa may nagkamali ka dyan sa mga in-input mo, pwede kang bumalik, click mo lang yung back, and then i-edit mo. And then, proceed ka na ulit sa add. So, mga kaibigan, kapag nag-add ka na ng add ng books, dito po nadadagdag yung books na dinadagdag mo. And then, every time na may dadagdag ka, ito yung i-click mo. And then, ito sa pinaka-bottom part, nadadagdagan yung books na nire-register natin. Okay, so kung yan lang yung i-register mo, then proceed ka na sa continue. Okay? Then, lalabas sa po ito. Ito na yung validation process. So, i-validate mo na yung books na in-encode mo na iyon yung iyong i-register talaga. So, I think this is the final page na click continue. And then, lalabas naman ito. Actually, itong upload files na to ay hindi applicable pag manual books of account ang i-register mo. I think ito ay applicable for loose leaf or doon sa computerized accounting system. Okay? So, but since manual lang tayo, then ang i-click mo na ay itong review. So, final review na ito. So, lalabas po dyan yung taxpayer's details, then yung kanyang PIN, branch code, registered name, RDO code, and yung email address. Plus, yung kanyang mga books na in-encode for registration. After that, ito naman po, dito na tayo sa submission.
But before we can proceed to submission, kailangan natin i-click yung mga books na yan, yung tatlo na yan, and then submit. So kapag successfully submitted yun, ito naman po yung lalabas sa screen mo, yung registration successful. Makikita mo dyan yung application reference number. So take note, yan lang po yung application reference number mo. Okay, and then yung team, branch code, name, and RDO. And then, click mo yung OK. So, after that, makikita mo na ito, still sa Oros Portal pa rin, yung books or yung stamp. So, dun sa manual registration, so ito yung parang pinakatatak, tapos pipilapan mo, then papipirmahan. But this time, hindi na kailangan yun. Ito na yung pinakatatak at pinaka-signature na rin. Okay, wala kang makikitang signature dyan, pero magkakaroon na siya ng parang filing reference number na siyang pinaka-identity. Yun yung pinaka-validity na registered na ang books na yan. Okay, so for you to be able to print yung pinaka-stamp, i-click nyo lang po yan. Yan, para ma-download siya. And then, saka nyo po siya i-print after nyo ma-download. So, ako ipinrint ko siya doon sa A4 size na papel. And then, nilagay ko siya doon sa pinaka-front. Then, nag-print ako again ng smaller size. Nilagay ko naman doon sa first page ng aking books of account. Okay, so ito yung itsura ng ating stamp. Digital na siya, no? Electronic na siya. So, ganda. At least ang BIR, naka-align na rin siya sa digitalization. Okay, so ito yung application reference number. And then, andyan yung taxpayers details. Tinakpan ko lang for the sake of data privacy. So, yung types of books or the details ng books na nag-register mo, nandyan po siya. So, for every book, may kanya-kanyang ganito. So, kung dalawa yung na-register mo, dalawang ganito din yung ipiprint mo. Okay, and then, saka mo siya idikit doon sa kanya-kanyang books. Okay, so normally yung cash disbursement, mas marami yung column niya compared doon sa cash receipt. Okay, kasi yung cash disbursement, ito yung sa mga expenses, mas marami kang expenses na kailangan i-entry. So, ayun po. So, ayan, makita nyo naman yung mga details naman ng books na ating new-registered. Okay. So, after that, makikita naman natin itong parang pinaka-profile ng taxpayer na ni-register natin. So, makita natin yung kanyang transaction history and ang ating pinaka-latest na ginawa is ang mag-register na ng books. And also, you can change din pala yung password mo through Oros Portal. Okay, so, nakalimutan ko pala kanina, yung palang ating stamp, meron na rin QR code yun. Okay, so, tinakpan ko lang din yun. So, yun ang kagandahan ngayon. Kasi may mga QR code na rin siya. Okay, so, ang galing. Madali lang naman yung pag-register ng books. At least, at the comfort sa bahay natin, basta may computer, may internet ka, madali na lang mag-register ng books. So, this is all for now. I hope na may natutunan kayo sa aking vlog. And kung may mga topic pa kayo na gusto ninyo i-discuss natin, and also kung may mga tanong kayo, huwag po kayo mahiya na mag-comment. At try naman natin yan na masagot ka agad. So, thank you and until next vlog.